Pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is, may kilala ka ba ang Kristiyanong matapobre? At meron po itong concept na equality and personhood. All people are created in the image of God, making them equally valuable in His sight. Society often honors the wealthy and famous while neglecting the poor, vulnerable, and unpopular. But God does not show favoritism. He calls us to treat everyone with the same love, respect, and dignity. Whether rich or poor, powerful or weak, true biblical equality is not about status, but about seeing every person as God sees them. And makikita po natin itong ating Bible sa ating Bible readings na sa James chapter 2 verse 1. Ang nasasabi po rito ay, "My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ must not show favoritism." Sa Tagalog naman po, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na dapat ating maluwalhati ang Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. And ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, all persons are equally made in God's image. So, lahat po ng taong nakikita nyo sa mundong ito is ginawa sila ng Panginoon ayon sa wangis niya. So, kung ano mang itsura ng taong nakikita mo, kung ano itsura mo, kapatid mo, kung sino mang kakilala mo, or even your friends, ginawa sila ng Panginoon dahil sa katangian na meron yung Panginoon. Ginawa tayo ng Panginoon as His own image. Ngayon naman sa second teaching, Christians ought to treat other fairly. So, yung Panginoon po, dapat tinuro niya sa atin na tayong mga Kristiyano ay dapat pantay-pantay yung tingin natin sa bawat tao. Na tingin dapat natin sa bawat tao or family, friends, or kahit hindi natin kakilala, i-treat them as your own family. Kasi kung gaano mo kamahal yung pamilya mo, dapat ganun mo rin kamahal yung ibang tao dahil ayun ang gusto ng Panginoon. Yun naman sa third teaching, loving God is best expressed in loving people. So, ang pagmamahal mo sa Panginoon sa Kristo ay walang kapantay gaya ng pagmamahal mo sa isang tao, and mas magandang mas mamahal mo yung Panginoon kesa sa ibang tao. Kumbaga, mas magandang na na-express mo yung pagmamahal mo sa ating Panginoon and hindi sa ibang tao mo na-express yung love na dapat para sa ating Panginoon. Ngayon naman, proceed tayo sa ating application. First application, care for the uncared for. So, tayong mga tao kasi mostly nagkikare lang tayo sa mga taong nagkikare lang din sa atin, but then hindi siya dapat kasi ganun. So, dapat ang kinikarean pa natin is yung mga taong parang wala tayong pakialam kasi ayun nga yung gusto ng Panginoong Jesucristo, mas maging mapagmahal ka sa hindi mo kakilala. Ngayon naman sa second application, notice the unnoticed. So, yung mga taong hindi ka pansin-pansin, yung sa tingin mo parang yung iba kasi pag mahirap hindi na nila pinapansin. So, ngayon, ang gagawin mo bilang isa ka na Kristiyano, gawin mo yung gusto ng Diyos. Pansinin mo lahat ng mga taong kaya mong pansinin, hindi yung minamatakan tao. Ngayon naman sa third application, love the unlovable. So, mahalin natin yung mga taong hindi nakamahal-mahal. Yung sa tingin natin, wala nang pag-asa para mahalin pa natin sila. Sila yung mga taong dapat mas minamahal natin at mas binibigyan natin ng halaga. Ngayon naman, proceed na tayo sa ating discussion. Why do you think society values the wealthy and famous more than the poor and unpopular? How can we as a Christian change this mindset? So, dun muna po tayo mag-focus sa unang tanong. For me, lahat ng tao na pinapansin nila yung ibang tao,
Kasi nakikinabang sila sa mga taong mayayaman, sa mga taong may pakinabang sa kanila. Hindi gaya sa ibang tao na walang kapangyarihan na kahit anong gawin mo, wala silang maitutulong sa'yo. Na balang araw, even though na yumaman sila or makatulong sila, ginigive back nila yun. Hindi kagaya ng pag mayaman ka na or may kilala ka na, hindi yung gusto, yung ano kasi sila parang nanghihingi sila ng kapalit. So, mas maganda na kaibiganin mo pa rin yung mga taong wala, 'di ba? Ngayon naman sa second question na paano natin mababago yun? Dapat lahat ng tao binabasahan natin ng Bible o dapat lahat ng tao nagbabasa ng ng salita patungkol sa Diyos. Nang sa ganun, malaman nila kung ano ba talaga yung nais ng Diyos, yung pagmamahal. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.